Masasabi ko talagang maswerte ang unang-una makakapagsuot na rin. Ay tingnan naman at napakaganda at yayamanin ng itsura. For the sukat na yan ng pamangkin ko. Kaya naman kayo na ang susunod na susuot niyan. Ganadong-ganado nga ako sa paggagawa niya. Tingnan nyo naman ang kinalabasan. At ang damit pong iyan ay for rent na. Pero bago ang lahat ay arit panuuri kung paano ko ginawa. Hello ho mga ate kong not so pretty! Good morning sa inyo! Ito na naman tayo at syempre maaga na naman tayong naligo at naglinis ng ating mga paggagaw ang lugar na iyan. Syempre para maayos na maayos ang ating paggagawan, kailangan maglinis muna tayo at mag-asikaso ng sarili para naman maganda yung ambience at vibration na matatanggap natin sa araw na ito. Kinuha ko na nga itong tela na napakaganda ng kulay. Ayan po ay matagal na nakatago sa akin at balak na balak ko na talaga yung gawin dati pa. Ay ngayon lang natuloy at may pa-content pa tayo diyan para naman makita nyo kung paano ko ginawa itong magandang Pilipinyanang casual na ito. Siyempre, dating gagawa na naman tayo ng pattern ng palda pero meron akong pattern ng pang-top niya. Kaya itong pang-palda na lang yung ginagawa ko para naman mas maganda yung magiging hakab niyan sa katawan. Sa dami nga ng aking mga gawain ng mga inabids, inabuong mga gown, mga pang-abay ay naisipan ko ngang isingit ito dahil wala akong mai-content. Hindi ko naman pwedeng i-content yung mga ginagawa ko kasi matagal pa gagamitin yun. Hindi pwedeng makita ng ibang tao, lalo na yung bonggang gown na ginagawa ko dito. Kaya naman ito na muna at nag-content muna ako ng papaisa dyan. Kaya naman mga ate kong not so pretty, relax lang kayo dyan at manood kung paano ko ginagawa at binubuo yung mga ganitong klase ng casual gown. At ipamalita sa mga kakilala nyo at mga kaibigan nyo na ako'y gumagawa ng mga ganitong klase ng damit para naman mas marami tayong mai-content, mas maraming eksena, mas marami, mas bongga. Puduswa nga ulit yung ginamit ko na tela diyan. Magandang klase ng tela to, makapal at masarap tahiin. At ang isa pa, maganda yung pagkakakulay niya. Pinili ko talaga tong avocado green na color kasi kalimitan, normal na lang yung mga kulay na nakikita ko kaya naisipan ko na mas maganda yung ganitong kulay para kakaiba naman. Kaso nga laang, nung bubuuhin ko na yung gown, ay tingnan nyo naman ang nangyari sa aking makina. Diyos ko, ginawa ng blackboard ng aming kambal dini. Kaya naman for the punas na naman tayo diyan. Hindi pwedeng manahin ng ganyan ang itsura ng ating pagtatahian at Diyos ko nakakahiya sa video at nakakahiya sa makakakita. Ay napakakulit talaga ng mga batang ito ay ano na. Nang napagod na nga tayo ng kakapunas at kakakusko, si Enang at sinimulan ko na magtahi kahit hindi pa masyadong burado yung mga nakasulat din sa aking makina at kailangan ko na makapag-content talaga. Ayan na nga kung paano ko sinisimula ng pagagalagay ng mga sinulid sa makina at pag-assemble at pag-align ng mga sinulid dyan sa aking makina. Sa mga hindi ho nakakaalam, bago kayo manahi, marami munang mga tsetche-boreche ang ginagawa sa makina bago pa tayo matutong makapagtahi. Lalo na yan, yung pag-align sa makina, kailangan matutunan niya ng maayos na maayos para kapag nananahi ka na, walang magiging problema. Ibang proseso nga yung ginagawa ko sa pang-top nito kasi corset yung gagawin nating pang-top. Bawat bahagi niya binubuo ko na yan, inilalagyan ko muna ng lagayan ng bone stick bago ko siya buuhin para mas maganda yung magiging lapat nito sa katawan ng susuot. Nakakapagod siya pero satisfying pagkatapos. At syempre, ito na naman tayo, paplansyahin na naman natin yung mga nabuo natin para mas maganda yung magiging lapat niya. Bawat detalye ng ginagawa ko diyan, pinaplansya ko talaga para lapat na lapat siya. Lalo na itong pinakang lining niya sa loob, talagang kailangan plansyahin niya para maganda yung magiging eksena niyan. Inabot na nga tayo ng tanghali at syempre, kumain muna tayo ng tanghalian natin. Dito nga sa may pintuan namin ang paborito kong place kapag kumakain dahil mas presko dito. Mas masarap kumain kasi maganda yung ambience niya. At ayan po ang ulam namin, piniritong isda at sinabawang isda na may talbos ng kamote. Kain po tayo mga ate kong not so pretty. Habang kumakain nga ako riyan, ay nagbumuni-muni ako kung ano pa yung magagandang mga gawin sa buhay. Lalo na yung mga content natin, ano pa ba yung mga dapat nating i-content. Siyempre, kailangan meron kang plano sa paggagawa ng mga content na ganyan para mas bongga ang mga eksena sa Japan. At eto na nga, nabuo na natin yung pinakantap niya. Palif nga pala yung naging eksena nung pang-top na yan, kaya lalagyan na natin siya ng bone stick para mas maganda na yung magiging eksena niya dyan. Maikwento ko nga lang pala sa inyo mga ate kong not so pretty na nung nagsisimula pa lang ako, hindi ganyan yung proseso ng paggagawa ko ng top ng gown at pagbubuo ng mga gown at casual. Lalong-lalo na nung hindi pa ako maalam magsukat at magawa ng pattern, hula-hula lang yan lahat. Basta't kasya siya or sakto lang ang sukat ay laban na.
Okay na yun para sa amin. At binabawi na lang namin yun sa paglalagay ng zipper. Kung ano yung sukat na magiging kliyente, yun na din yung magiging sukat ng paglalagay ng zipper. Pero hindi pala ganun yung tamang proseso. Nung tumagal-tagal na, saka pa lang ako natuto ng tamang proseso. Lalong-lalo na nung nagkaroon ako ng pagkakataong makapagtahi kasama yung ibang mga mananahi na mas patanda pa sa akin. Totoo nga yung kasabihan na experience is the best teacher. Siguro kung nag-aral ako, hindi din ito yung magiging katayuan ko ngayon. Kasi sa pamamagitan ng mga experiences ko, dun talaga ako natututo ng mas maayos at mas okay. Kasi sabi nga nila, hindi lahat-lahat ay natututunan kapag nag-aral ka, lalo na sa ganitong pagde-design. Siyempre, mas matututunan mo yung tamang teknik, tamang pamamaraan at tamang mga eksena diyan, lalo na kapag nararanasan mo na itong gawin. At syempre, pagtagal ng pagtagal, mas natututunan mo yung mga mas tamang mga teknik. Kaya ako, tsinaga ko talaga kahit may rami ako mga naging kliyente na mga nakakapag-down sa akin, nakakapagsalita ng masama para mag-give up ako. Pero salamat sa Diyos at hindi ako sumuko. Lalong-lalo na nung mga times na down ako. Ito lang talaga yung kinakapitan ko at alam ko sa sarili ko na magaling ako kaya dinedire-diretso ko lang. Naalala ko pa nung bago-baguhan pa lang kami nagsisimula. Nakita ng tita ko at ng asawa niya na nagtatrabaho sa Korea na may potential talaga kami sa paggagawa ng damit. Kaya yung tita ko na si Tita Mylene at si Tito Jerry na ngayon ay nasa malayo na, sila yung nagsimula talaga at nagtiwala sa amin ng buong buo sa pagsisimula ng mga ganitong business. Kaso nga lang, sa kasamaang palad na buwag ito at ako ngayon pinagpapatuloy ko at alam ko sa sarili ko na maibabalik ko yon at maibabalik ko sa kanila yung utang na loob na ginawa nila sa amin noon. Kaya napakalaki ng pasasalamat namin sa kanila at patuloy ito nagiging inspirasyon sa akin para magpursige sa buhay para balang araw mabuo ko uli yung mga pangarap namin dati at maibalik ko sa kanila yung business na itinayo namin noon. Kung hindi man ito matutupad sa ngayon, malay mo balang araw kaya tiyaga-tiyaga lang talaga kami. At napahaba na nga ang pagkikwento ko pero ito nabuo na natin yung pinakang base ng ating casual dress. At ito naman gagawin na natin yung pinakang design niya na magdadala dun sa pinakang dress natin. Ang ginamit ko diyan is organza na kulay yellow saka nylon. Ito yung bagong technique na natutunan ko sa TikTok at nakikita ko sa mga design sa internet at nagandahan ako at ito nga sinusubukan ko siyang gawin. Si gaya-gaya lang tayo kahit hindi ko alam kung anong tawag diyan. Pero napakaganda niyan kapag natapos, aminin. Mahirap nga lang siyang gawin, matagal at masinsin pero napaka-satisfying niya kapag nailagay na sa damit. Ayan na nga at pinubuo ko na siya at ito pala ang nagsisimula pa lang ako pero excited na ako sa magiging kalabasan niyan. At alam ko maganda yung magiging eksena niyan dahil kakaiba yung design na ginagawa ko ngayon. Ito pa nga lang ang ginagawa ko pero nakangiti na ako habang tinatahi ko iyan at umaandar sa isip ko yung mga ilalagay ko pa mga design, mga paikot-ikot, mga paganyan-ganyan, mga paganiri-ganiri na mga eksena diyan at pinaikot ko pa nga ito dito sa may pabayawang at parang maganda siyang tingnan kaya ginawa ko na. Masasabi ko talaga maganda yung kinalabasan ng damit na ari, lalo na't hindi pa ari natatapos at may mga ikakabit pa ako diyan. Ayan pa nga lang at simple pa nga lang at hindi pa tapos ako tuwan-tuwa na diyan at alam ko magugustuhan iyan ng mga makakakita. At ito na nga ang naging kayarian ng ating nagawa kahit simple lang yung pagkakalagay ng mga eksena na iyan ay napakaganda na at naisipan ko nga itong partneran ng detachable na patadyong. Para naman kung may patadyong o wala ay pwedeng-pwede siyang magamit na magre-renta. Pero mas kompleto yung itsura niya kapag may patadyong kasi ang sosyal niya talagang tingnan. Napakaganda talaga niya. Promise, mga ate kong not so pretty. Kaya kayo mag-message na kayo sa mga gusto mag-rent. Message lang. At para nga mas makita natin kung maganda yung pinakang lapat niya, ay pinasukat ko ito doon sa pamangkin ko na dalaga. Siyempre, mas lapat na lapat yan kapag sa tao na nakasuot at anong bongga talaga niyang tingnan. Kaya naman, see you on my next video. Salamat sa panonood. God bless!